Hearties, and welcome to season 1 finale of Heart Talk. And today we are delighted to present to you our guest as we are really very excited to have him with us. Lalo na ngayon, ang title po ay Behind the Uniform. Okay, to join us today is this hero. Wow, talagang hero ang tawag natin sa kanya. He's the Chief of Staff of PNP Center for Police Strategy Management. At napakagwapo niya. Para sa akin, perfect siya. Malalaman niyo kung ba't siya perfect later po sa ating interview. Let's all welcome Police Colonel Wilson Layag Doromal. Hello, Hardies. Good O, afternoon. dahil nga season finale tayo, parang kompleto, no? At ngayon, of course, are joining us pa rin our Gen Z talkers, okay? On my right is our bunso. Oh, bunso ng Heart Talk. We have Zechariah Wilson Stronger Mom. Hello, Hardies. Sinama ko yung Wilson ngayon para ano, no? And we have on my left is our older of two sons, Ezekiel Wilson, Ziki Dermal. Hello, Hardies. Okay. Okay, so actually, I have a question for the audience. No? Oh, sige. And write your answers down in the comments below. Paano mo binabalanse ang mga iba't ibang responsibilidad mo? Kasi marami sa atin, students, tapos nagwo-work pa. Tapos paano mo binabalanse yun sa pagiging mabait na anak? Or kung Kung ano-anong roles. Kung ano-ano Kung mong ano roles. roles mo, Minsan yeah. nagtatrabaho, minsan anak, minsan for sure anak. Anak tayo lahat, di ba? Minsan kapatid, minsan mamaya, lola, mga ganyan. Pag-uusapan natin yan. Okay. So, yung mapipili nating mga answers or responses ay syempre may gift from our sponsors like Tolak Angin. Okay. Pero simulan na natin. Nandito si Sir Doromal. Sir, bago po kayo nag-uniforme, ay ano po ba kayo? Ano po yung nag-push sa inyo bago kayo maging isang pulis? Ayan, yung father ko kasi is a military officer. So, siya talaga yung role model ko. At bata pa lang ako, nakikita ko na sa kanya yung strong leadership niya. So, kasi matikas yun eh, Philippine Constabulary at parati naka-uniform. So, nakita ko sa kanya yung passion niya sa trabaho. So, ako naman, as bata, parati niya ako sinasama kahit saan siya. Minsan may kinakarga ako ng mga sundalo. Sasakay kami sa kabayo, naka-uniform. Kung naka-camouflage siya, may uniform din ako. Mini, So mini. talagang bata pa lang ako talagang nandun na-train na rin ako talaga. So talagang hanggang pumasok ako ng Philippine National Police Academy. Ayun, dala-dala ko yung Teka, yung nag-college ka sir eh. Balita ko. yes. Bago ka nag-PNPA. Yes, nag-college tayo. Graduate din tayo ng BSBA, management. At nag-try din tayo na gusto ko rin explore din yung sa business side. Kaya lang talagang ito yung calling ko, tinawag ako sa service, uniform service. So, nag-apply rin ako ng PNPA. So, ito ngayon tayo at nagsaserve sa ating country. Yes. Nung nakilala kita kasi, istinyente ka na. No? So, syempre, hindi ko na naabutan na kung ano yung pinaghirapan mo prior to that, 'di ba? So nung nakita ko siya, sabi ko, sino ba 'tong pogi na 'to? Hindi. So hindi. Actually, hindi wala akong idea sa kapulisan at that time. In fact, I was medyo late na rin during our generation, late na yung ganong age, Sasabihin ko pa ba kung ilang taon tayo nag-asawa? Almost malapit na kami basta late 20s na. Almost magte-30 na kami, hindi pa naman 30. So, akala ko wala na. Pero nakilala nga natin si Police Lieutenant Wilson Durmal. Kaya nakikita natin naka-uniform ka na ngayon. Pero siyempre, ano yung nag-push ba sa inyo bago kayo maging pulis? Ayan, ang una kasi niyan talaga yung aking ama. Yung aking father ay military officer. So, member siya ng Philippine Constabulary. At sa aking paglaki, nakita ko na talaga siya na isa siyang matikas na sundalo. No? So, nakitaan ko na pati yung discipline niya, saka yung leadership, So yung ah, naging inspiration nyo? yun naging inspiration sa akin. Kaya pumasok ako ng PNPA. Pero bago ka mag-PNPA, sir, nag-ano ka eh? Nag-college ka?
Naka-graduate ka 'no? Ayan, graduate po tayo ng BSBA Management. Sinubukan din natin sa business world. Pero talagang tawag ng tungkulin, talagang hinanap pa rin natin yung uniform service. Okay, uniform service. Pero sir, hindi naman basta-basta ang pinagdaanan niyo 'no? Nung nakilala ko kasi kayo is ano ka na, tinyente ka na, 'di ba? Pero bago 'yan, nung nag-a-academy ka merong isang pangyayari dun na hindi mo makakalimutan. Okay, can we share para maging ano din? Of course, hindi madali yung mga trainings and all, pero 1 month ka pa lang ba or 2 months sa academy nun? Ayan, 1 month pa lang ako, yung father ko, yung inidol ko, eh, He passed nawala. away. He passed away at malungkot na balita sa akin yun bilang kadete. 1 buwan pa lang ako. Pero yun talaga, tawag ng tungkulin at yun ang dream ko kasi academy. So, siguro talagang hinintay niya lang ako na makapasok dun sa Parang ganun yung feeling PNPA mo? at ito rin yung ano, kinuhanan ko rin ng lakas na kailangan ko kong mapatunayan sa aking magulang, sa aking father na kakayanin ko para Hmm. masundan ko rin yung 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 naging kanyang military. yes, kasi nung nakikita ko lang naman sa mga picture, hindi na kita inabot, nandun kayo sa isang owner, sa mga sa ano, 'di ba, sa mga yung mga jeep 'no, kasama ka lagi ng tatay mo, nasa taas ka ng ano 'no, ng jeep 'no? Na kumbaga kahit nasaan, nung bata ka pa lang kasama ka na, 'no? So, siguro nakapag-influence din ba sa iyo yun, yung mga gano'n? Marami dahil, kung ano yung uniform ng military dati meron din ako, version na maliit 'no. May maliit din akong barel, may kabayo rin ako maliit. May So, kabayong 'pag, maliit. nag-i-inspection kami o nag-i-inspection siya, sama-sama ako at, minsan inaabot na kami ng umaga, bitbit ako ng mga sundalo. So, talagang yun na, talagang naging part na sa Ayun, system ko oo, at yun sa yun. aking So kaisipan. pero sa inyo magkakapatid ikaw lang nagpulis ano? Oo, ako lang po nagpulis pero may kapatid din ako isa military naman siya, US Navy. Ayun, yun yun. So nasa ganong linya. So nakilala kita, Inspector Doromal back those years. Hindi naman medyo late na rin kami 'no, nung time na yun late, 20s na ako, almost malapit na, mga ilang taon na lang 30s ka na. So akala ko wala na, eh. So na-meet ko ang ano, ang matipuno at mabait na si Inspector Doromal. Ano yung pagpupulis nung junior years ka, junior officer ka at ngayon kung ikukumpara mo? Yung junior years talagang siyempre may commander ako, direct kasi ako as, AD camp. Mm. So, talagang 24/7 ako nandun at, bihira na ako talagang nakakauwi at yun lang inaayos ko lahat yung mga schedules, programs at yung, Oo. kanyang mga Hindi, so ano, yun ang naalala yun mo. ang mga ano Oo, ko. kasi kuwento ko lang sa inyo 'no, hindi madali yung mga pinagdaanan ni ano, ni Colonel Doromal na siya ngayon, full colonel na siya 'no. So, dahil nung mga panahon na yun, just imagine 'di ba, academy, back to academy, namatay pa yung tatay niya, tapos pagpasok naman niya hindi naman siya yung mag-uutos, eh. Hindi ka executive agad, eh, kahit officer ka, eh. Ikaw ang inuutusan. So, dumating ka dun sa pagtapos mo ng ilang taon training sa academy, ikaw tinuruan ka ng trabaho mong sumunod. Sumunod Yes. at mag-alaga, 'di ba, ng superior. Opo, gano'n talaga yung ano natin, nasa by stage kasi. So, sa lieutenant tayo, talagang nandun tayo sa baba hanggang pataas tayo. So, may series din yung mga training 'yan. Hindi ka agad, magiging kapitan, hindi ka agad magiging major, and so on. Talagang pagdadaanan mo, by ladder rise talaga. So, Oh, kailangan mo talaga mag-training at, dumaan sa mga okey. situation. Okey, yun lang naman yung gusto kong sabihin muna. Kasi isang tiniente, tapos nagpakasal kami nun, 'di ba? So, busy din ako, nag-aaral, nagtatrabaho, may business, sabay-sabay. Pero tapos tenyente, 'di ba? Tapos magkakaanak kayo nung first niyong anak, si Ezekiel at that time. It was not easy. So, dalawa yung ginagawa mong roles, 'no? Bilang tenyente, magaling kang tenyente. Bilang asawa, mabuti kang asawa. Bilang tatay, mabuti kang tatay. So, paano mo binabalanse ito? Ayan, talagang natin dahil
natutunan rin naman natin yan sa training, di ba? Yung patience. Patience. Talagang mahabang pasensya, no? Saka syempre yung, syempre paano i-handle yung asawa mo Uy. at yung anak mo, di ba? Syempre yung trabaho mo. Kasi yung trabaho ko talaga, yan talagang, yan ang nauna kong ano love Kasi talagang, ano pa lang ako, bata pa lang ako, gusto ko na sa military or sa uniform service. Oo, yung ano bang yung journey mo? Ano ba yung sa journey mo as PNP officer, yung very rewarding na masasabi mo? Ano Yan, yung mga yan natutuhan mo? every time na napopromote ka, parang reward mo yan sa sarili mo talaga dahil Pero matagal 'no? may Bawat achievement ka di ba? hmm. Dahil bawat inahakbangan mo hindi naman madali. Okay, balik tayo 'no, tenyente, tapos captain, 'di ba? Tapos ng kapitan po, magiging major ka. Tapos major, light colonel. Tapos ng light colonel, full colonel, 'di ba? After full colonel, malay mo, Lord willing, lahat naman ng bagay, yun din naman ang natutuhan natin, eh. 'Di ba, lahat ng bagay kung kalooban ng Panginoon, 'di ba? Hindi naman tayo nangunguna, eh, malay mo may bumagsak na estrelya diyan isang araw, kung kalooban ng Diyos, 'di ba, sa buhay natin. So, ano nga yung mga learnings mo bawat isang, ano mo, isang anong tawag dito, stage ng Isang ano mo stage. sa career mo? Gawin lang natin yung ano, halimbawa kung major ka, enjoy mo lang yung pagiging kung ano yung present rank mo Mm. at kung ano yung mga responsibility mo. Gawin mo lang ng maluwang sa puso mo. At yan, alalayan ka naman rin, maganda rin naman. At syempre, yung ating prayer parate para mag-guide ka at bigyan ka ng kalakasan, di ba? Oo, sa totoo lang, itong si Colonel Doromal, ang one thing na hindi dahil ano, dahil husband ko siya 'no, one thing na maganda sa kanya na nakikita ko, kapag binigyan mo siya ng responsibility o yun yung role niya, kahit maliit na role yun, hindi dahil director ka, dahil chief ka, ginagawa niya yun. Ginagawa niya yun ng masaya siya. Hindi siya puwedeng ma-late, hindi siya puwedeng mag-absent, hindi nag-a-absent 'yan, hindi nale-late 'yan. Talagang kapagka, makikita mo yung kanyang, passion sa kanyang ginagawa, 'no? Do you consider your work as your calling din? Opo, talagang ito yung calling natin at kaya natin inaayos dahil naniniwala tayo na service to people is service to God. So talagang binabalik rin natin sa community yung service na kailangan, yung hinahanap nila. At parati tayo naka-ready parate. O So yung values dapat ng isang pulis talaga parating dala-dala niya. okey. Yun yung ano, naka-uniporme man at hindi. Okay, sa dad niyo naman, okay, kailan mo nalaman na pulis ang daddy mo at paano mo na-realize, "Ay, ito pala yung trabaho ng daddy ko." Sinasama ka niya as early as your younger years, 'no? Yeah. So, as far as I can remember, I've always seen my dad as a police officer. So, yeah, I forgot what rank he was, but like he showed me his uniform, he showed me his badges, he showed me, oh, this one's a bomb badge, this one's for the Oh, yeah. submarine, or Yeah, like yeah. undersea diving, and then he showed me like different photos and like, yeah, sometimes, yeah, like on certain occasions he takes us with him to work, and like we see the operations inside, and we meet his office mates as well. So that's interesting. Eh, The like people usually have like, "Oh, bring your kids to work day." For my family, dad always brings us to work. it's not the day, it's not Another only day. on a special day. Yeah. Like, how about the feeding programs back then Yes. when So you were, like, grade 1 grade 1. or Oh, kinder? yes, right. Mhm. So, yeah, around kinder or grade 1, my dad, yeah, he wanted to involve me in this feeding program. Forgot where it was, but yeah, I gave food to other kids around my age. At the time, I didn't really think anything of it, like, oh, okay, this is just work. But looking back at it, I think it's really nice that the police and like I have experience also just giving food to people that need it. Yeah. Yeah, how about you, Ziki? Yeah, ever since I was a kid as well, dad would always take me to work, and I would just
I would just be there watching and observing, There was a everyone. time that we would also sleep na dun sa ano 'no, Office. sa office. Bakit magse-sleep na kami sa office niya kasi hindi na siya umuuwi. So, Mm. kailangan kami na lang mag-a-adjust sa kanya. So, may maliit dun na alam mo hindi hindi ano, hindi malaking ano yun, hindi ano ba yung tawag dito, hindi siya Malaking yung parang office. hotel, na natutulugan mo sa mga presinto, sa stations. So, nandun kayo just para lang maka-adjust 'no? Mm. Yes. And also, more recently during the COVID times, Yeah. yeah, Dad was assigned in Ilocos, Ilocos. and we all left Manila to go be with Dad and his place of work. And in there, we actually did a lot of projects alongside Dad and the police force. And I'm lucky to be involved in this type of in these types of projects, because a lot of people have a notion that police men are scary. Pero kasi I grew up with my dad as a police officer, and I grew up seeing how the police act within the community, and I see that they're really there to serve and protect the people. Hmm. So, anong masasabi mo dun, pasado? Pasado yung sarili mo dahil na-import mo sa mga anak mo yung gusto mong values 'no? Ayan, tama at, nakita naman natin hanggang lumalaki sila, eh. Dala-dala natin kasi, magulang tayo dapat yung patience natin. Kasi hindi pa nila alam talaga, eh, hanggang palaki sila ng palaki, tini-train mo. So, lead by example kayo. So, halimbawa paano maglinis, una, hindi pa marunong 'yan. Ah, Paano gumawa ng bahay, ano, yung gawaing bahay, maglinis ng sasakyan, 'di oh, ba? oh, Pakonti-konti 'yan, eh, hanggang mai-involve mo na sila sa community, kung paano mm. sila mag-serve sa community. Tapos siyempre yung pag-aaral nila 'wag nilang pababayaan at, 'yun yung, values naman na ituturo mo rin na yung paggalang nila sa mga magulang at sa nakakatanda sa kanila. Yes. So makikita mo sa kanila ngayon, kaya nagbunga talaga. Oo, totoo naman. Yeah, kaya ano, yun nga siguro if there be one thing na masasabi ko at pinapagpasalamat ko rin na up to this point in time 'no, sa buhay natin, is itong mga anak naman natin ay mababait 'no? Hindi dahil anak natin mababait na bata sila, hindi totoo naman. Okey sige, lastly, ladies and gentlemen, meron ba kayong verses? One, two, three verses Oh, bago tayo verses. mag-goodbye. Okay, verse. Mr. Okay, Strong. so one of my verses that I want to read is Romans 12:14 to 17. So bless those who persecute you, and bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep, and live in harmony with one another. Yeah. And do not be haughty and associate with the lowly, and never be wise in your own sight, and repay no one with evil Haba. for evil. And yeah, give thought to do what is honorable in the sight of all. Yeah. Oh, okay. Si Zix, ano namang verse mo? I can do all things through Christ who strengthens. Oh, Philippians Philippians 4:13. 4:13. Ikaw naman, Daddy. Eto Ayan. alam ko yan eh. Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Yun, ang ganda naman. Saan yun? Proverbs. Di ba? Proverbs 3:5 to 6 ba? Tama? Baka mamaya mali. Okay. All right. And ako naman, Romans 8:28. God makes all things work together for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yun. Talagang favorite ko yan at marami pang verses. Okay, so mga hearties, thank you so much. So this is Cherry Marian Sermal saying, from the heart for the soul, with open hearts, honest talks, love in every story here on Heart Heart Talk.